God is awesome and He's really amazing. And what's really amazing about God is His amazing love. Isang napaka-common na tema ang amazing love ng Panginoon, pero dapat nating laging sariwain kung anong kahulugan, nakahanga-hanga, kagilagilalas ang kanyang pag-ibig. Ama sa langit, salamat sapagkat kayo'y nasa amin din puso. Nakasama namin kayo saan man kami pumunta upang kami ingatan ninyo, upang kami gabayan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa mga pagkukulang namin, punan niyo po kami. At papagliwanagin niyo po ang aming isip nang makita namin ang leksyon ninyo para sa amin sa sandaling ito. Mangusap kayo sa simpleng paraan at kami, Panginoon, mapayaman, mabusog ng inyong mga salita. Teach us, enable us, empower us, enlighten us with your words. And we ask you, Father, to be our sole speaker. Speak to your people, use your servant only as your instrument. And may your words be our medicine, our food, our light, our joy. In the name of your Son, Jesus, our Savior, we pray. God's love is amazing because God's love created us. And God's love created us in His own image. Dahil sa kanyang pag-ibig ay nilikha niya ang tao at ang paglikha na ito ay sa kanya pang wangis. Hindi tayo inihalin tulad sa ibang nilikha lang niya, kundi sa kanya mismo. Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. And God created us for companionship. Nilikha tayo ng Panginoon, kawangis niya, para na sa ganon ay tayo'y bagay, magkapares, magkamatch. Because God desires, God so wishes, that there will be companionship between Him and His people. And among the people that He also created. Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. So alam niya na mas mainam at kinirate niya na ang tao ay mangangailangan ng kapwa at kakailanganin din ng kanyang kapwa. James 2:23, Abraham was called God's friend. And what is friendship for? But for companionship, to enjoy one another and one another's presence. John 15:15, I have called you friends, sabi ng Panginoong Jesus. So galing sa Diyos Ama at sa Diyos Anak, nakikipagkaibigan sa tao. God created man to fellowship with Him and with other human beings. And in fact, God saved and continues to save man so that the fellowshipping could continue. God likes, God wants, and God wills to connect and to fellowship with His people. Yan ang amazing love. Na sa kabila ng ating mga kapintasan, sa kabila ng ating paglayo kuminsan at mga pagkakamali, gustong-gusto pa rin tayo ng Diyos na kasama. Ang kanyang simula sa atin, nilikha tayo para makasama. Kaya nga ang Panginoon noon ay naglalakad sa halamanan ng Eden at nakikisalamuha, nakikipagmabutihan, nakikiisa at nakikisangkot sa buhay ng mga taong kanyang nilikha. At noong ang tao ay nagkasala, ay gumawa pa ang Diyos ng paraan na mapabalik sa kanya ang tao at ang plano niya hanggang kahuli-hulihan, pagsasama pa rin. 1 Thessalonians 4:17, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Tinutukoy dito ang mga panahon na ang taong nilikha ng Diyos ay lahat ay uuwi at babalik na sa Kanya at makakasama yung lumikha habang panahon. God's love allows us to live, and not only live, but to live one distinct life. Wala siyang ginawang taong magkamukha kahit pakambal. Ang gusto ng Diyos sa tao, maranasan niya na maging bukod tangi, isa, unique, walang kopya. At nang sa ganon, sa kanya lang mata makikita niya ang daigdig at siya ay kailangan ng kapwa dahil walang pwedeng pumalit sa kanya. That God connected us with Him and to other individuals through design. Ephesians 4:11, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. And you can go on and on and on. Ang Panginoon ang naglikha at gumawa sa tao para magkaroon siya ng kakaiba bukod tangi
at kanya lang na papel sa buhay. So, binigay na example dito, may mga nilikha daw na nakadisenyo para maging apostle niya, maging propeta, maging evangelist, soul winner, maging pastor, maging guro, at lahat pa ng uri ng ministries, vocations, at ng mga gawain sa mundo, ibinagay ng Diyos sa tao. Kaya walang taong walang silbi. Yung iba nagmumukhang walang silbi kasi ayaw magsilbi. O kaya maling lugar ang kinakalagyan, hindi tuloy lumulutang yung kanyang galing. Kasi na-assign siya o ini-assign niya ang kanyang sarili o nabara na siya sa isang lugar na hindi naman siya bagay doon. Bakit ginawa yun ng Diyos? Para walang tao na makakaramdam na siya ay expendable, na siya ay hindi kailangan. Ang lahat ng tao ay kailangan. Yung iba nagmumukha lang hindi kailangan dahil nakasanayan na nating hindi asahan dahil hindi mo naman maasahan talaga. Pero choice. Everyone is needed and everyone needs everyone else. Kailan kaya natin yan lubos na mauunawa na ang nangyayari sa ating kapwa ay nangyayari din sa atin? Kaya maganda nga yung salitang kapwa-tao. Pareho kayo. Siya at ikaw, pareho rin. Pero individually may pagkakaiba para merong karing halaga na ikaw lang ang may dala at may bit-bit nun. Kaya kailangan ka ng iyong kapwa. Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Yung namimintas sa sarili at namimintas ng kapwa, ibig sabihin hindi niya dinidibdib ang kahulugan na ang bawat tao ay buong kahiwagaan, kapangyarihan at kaluwalhatiang nilikha. Na ang bawat tao ay wonderful. Bakit? Diyos kasi ang gumawa and the works of God are wonderful. Marahil maaari nating sobrang tinititigan lang yung kakulangan ng kapwa, hindi natin nakikita yung mga bagay na talagang tamang-tama siya. Hinahanap natin sa kanya yung wala sa kanya, pinagagawa natin yung hindi naman siya gifted to do, nagmumukha tuloy siyang walang kwenta. But sabi, I am fearfully and wonderfully made. It means I fit. Swak ako, bagay ako sa lahat ng aking kasama, mga kasambahay, kasama sa trabaho at kapitbahay. Ngayon kuminsan dahil sa ating maling pananaw sa sarili at sa kapwa, hindi tayo nagiging bagay. Kasi humahanap tayo ng pagkakadiferensyahan, humahanap tayo ng pagkakaiba-iba, samantalang ang pagkakaiba-iba na yun can be very, very charming because it is in our differences that there's variety in life. We were designed to need each other. Kaya merong mga binigyan ng talino sa numbers kasi sila ang gagawa ng mga bagay na may kinalaman sa numbers. Merong ginawa ng talino tungkol sa mga sining, meron naman sa mga siyensya, may binigyan ng galing dito at galing doon para lahat ng tao may papel. Ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Kung ginawa lang tayong pare-pareho, siguro wala tayong hahanapin sa kapwa dahil pareho natin, pero gusto nyo bang kapareho nyo ang lahat ng tao? Ang dami din namang kulang sa buhay. God's love is so wonderful because God allows us to live not only one distinct life, but also many lives. God is a God of variety, kaya kahit ang isang tao, marami ring pwedeng gawin. Meron siyang number 1 na galing, pero meron ding number 2, may number 3, at ayon sa hinihingi ng pagkakataon, may ilalabas pa siyang ibang galing, kahit hindi naman niyang lagi na gusto niyang palutangin na galing niya. Many talents, many roles, many callings to enable others to fit. So binibigyan din niya tayo ng kakayahang magpasensya, umunawa, magpatawad, umibig para yung mga ibang bahagi ng pagkatao ng kapwa natin ay ating mapagpasensyahan, mapatawad, matanggap. Doon ginagamit yon. At nang sa ganoon, laging merong pagkakaisa. Si Pablo, meron siyang likas na pagkatao at malinaw na identity, pero sabi niya sa 1 Corinthians 9:20-22, to the Jews I became like a Jew. To those under the law, I became like one under the law. To those not having the law, I became like one not having the law. To the weak, I became weak. I have become all things to all men. At ang goal daw niya, to win people for Christ. Hindi ba kaya din natin gawin yun? Kung yung kasama mo conservative, pwede ka rin naman mag-adjust na medyo conservative ka para mag-fit kayong dalawa. Maakay mo siya, mamahal mo siya, mahalin ka rin niya, madala mo siya sa Panginoon. Sa mga taong masisiglat, mabibilis, pwede ka rin bumilis-bilis para hindi ka maiwan.
Sa mga taong medyo mabagal-bagal, pwede ka rin mag-adjust para hindi ka laging naiinis at naiiwan sila. Marami tayong pwedeng gawin. Kuminsan, hindi lang tayo nagkakasundo-sundo, hindi tayo nagkakasama-sama, hindi tayo nagkakaisa-isa, kasi binubuo natin sa loob na hindi makipagkasundo, hindi makipag-isa at maging iba. Kasi pwede tayo mag-adjust. We are fearfully and wonderfully made. Pati nga human body, may mga tao na nga na nabundol, nahulog sa tulay, nahulog sa ilog, nag-shoot pa doon sa kaila-ilaliman, nabuhay pa. Kasi ang katawan ng tao, ang dami din niyang kakayahan para mabuhay. Kung minsan, sabi nga ng isang bulate talaga hindi pumipirma, pero buhay ka pa rin dahil talagang ayaw pumirma ng isang bulate. So buhay ka pa. Ang haba-haba ng extension ng buhay, ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng magawa, matanggap. Kung hindi nyo matanggap-tanggap ang kaisa-isa nyo halimbawang biyanan, hindi nyo lang ginagamit yung kakayahan nyo na tumanggap, magmahal at mag-accommodate. Choice nyo lang yon. Nagmamatigas din kayo ng ulo. Diba? Kung gusto ba naman gumigising ng biyanan nyo ng 3 a.m., kayang-kaya nyo sabayan. Diba? Matulog na lang uli kayo kung gusto nyo. Pero kung talagang ayaw ninyo, kahit na 8 a.m. siya gigising, gusto nyo pa rin 10 o'clock kayo, hindi pa rin kayo magkakasabay. Every willing heart will find a reason to do the good thing. Every unwilling heart will find an excuse not to do it. So it's only a choice. Meron kayong kapatid, kumisan dalawa lang kayong magkapatid, hindi pa kayo magkasundo. Kasi nagpapasya kayong hindi magkasundo. Kahit anong ugali niya, kung magpapasya kayong tatanggapin nyo yon, pakikibagayan ninyo, pagpapasensyahan nyo, patatawarin kung kailangan, tiyak na magkakasundo kayo. Basta merong dalawang hindi nagkakasundo, pareho kayong may mali. Siguro mas malaki lang yung mali nung isa o siya lang yung nagsimula, pero ikaw naman yung pinakahuling gumawa ng mali din. Kasi lagi nating sinisisi ang iba, lagi nating ipinipilit yung standard natin sa iba, yung gusto nating salita nila, kilos nila, speed nila, kaya hindi tayo makasundo. Something's wrong with us because we are fearfully and wonderfully made. Kaya nyo yan. Pag may sinasabi ko, kaya mong makisama dito sa manugang mong tamad, kaya mo yan kung gugustuhin mo talaga. Pag ginusto, pwede. Walang hindi nakakaya ang tao pag ginusto at sa tulong ng Diyos. So pag may mga awayan kayo dyan, ng mga hidwaan to, mga tagal, kayo rin na may kasalanan yan. Because sabi ni Paul nga, to the Jew, he could be a Jew. To the Gentile, he could be a Gentile. Alam niyo ba ibig sabihin ng isang Hudyo na nag-a-adjust sa Gentile? Malaking adjustment yon. Tapos ang lakas ng karakter niya, pero sa niya, to the weak, I'm weak. Yung ayaw kumain ng balot, kahit gusto-gusto ko, hindi nila ko kumakain. Pagkakasabay siya, kasi nahihilo siya pag nakikita niya kinakain ko yung ulo ng bibe. Diba? Pwede naman ako mag-adjust. Pwede ko namang i-adjust yung volume ng tugtog Hindi naman pwede namang hindi ko wasakin yung tenga ng kapitbahay ko. Pero nag-aaway kami kasi pinipilitin ko lakasan. Ipinipilit kasi natin yung sarili natin. Gamitin natin yung lakas at kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa tao to accommodate, to fit in, and to let others fit in. Kumisan, grupo kayo, para kayong mafia. Merong bago sa opisina, hindi na makasali-sali kasi ayaw niyong pasalihin. Pinupuweran nyo talaga, choice nyo yun. But you can choose to be nice. And what's important about God's love, pinag-uusapan natin ito para yung love natin sa kapwa, maging tulad ng God's love. God's love accepted the fallen us. The fallen Adam and Eve, the fallen Cain, were still loved. In fact, we're loved all the more by God. Yun ang amazing. God is so gracious. Sabi ng God, the moment that you eat this forbidden fruit, you will die. Kinain. Pagkatapos, nagtakip sila ng mga damo-damo sa katawan nila dahil sabi ng Panginoon, bakit kayo ganyan namang itsura nyo, nagtatago kayo at may mga suot-suot kayong miserabling dahon-dahon? Kasi po na-realize naming hubad kami. Alam niyo yung ginawa ng Panginoon? Hindi naman niya pinatay yung dalawa Genesis 3:21, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Di ba amazing love? Kung tayo sinabi natin, pag hindi mo ginawa yan, ayoko na sa'yo, tao lang kasi tayo at pinipilit natin maging tao lang imbes maging katulad ng Diyos. Pag na-disappoint tayo, papangatawanan natin, sige, ayoko na sa'yo. Nagkakahiwalay tuloy. Pero nung yung tao bumagsak, nagkamali, anong ginawa ng Panginoon? Iginawa pa ng damit. Hubad pala kayo, nalaman nyo ng hubad kayo, halik kayo, igagawa ko kayo ng designer leather clothes to cover their nakedness.
That's amazing love. Si Cain, first murder in the Bible. Pinatay ang kapatid. You'd think God would destroy him and pulverize him. Genesis 4:15. Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. Tinatakan pa ng Panginoon si Cain sa kanyang noo para kung makita ng mga taong nais ipaghiganti yung kamatayan ng kapatid, igalang, huwag galawin. Amazing love. Hindi lang basta love. Protection, not condemnation. Parang yung sinasabi sa batas ng Israel, ang babaeng nangangalo niya, batuhin hanggang mamatay. Nung iniharap kay Jesus, sabi ni Lord, kung sino yung walang kasalanan, mauna na, ipinrotect din. That's amazing. And if you don't agree with that, bring your case to God. God talaga yung gumawa ng damit. God talaga yung nagpatawad. God yung naglagay ng mark. If you're uncomfortable with that, then have a talk with God about it. But me, I'm amazed with God's love. And I thank Him for His love kasi it could be me. Gusto niyo siguro, patayin si Adan at si Eva, patayin si Cain. Kung kayo yung si Adan at si Eva, gusto niyo patayin kayo? Kung kayo si Cain, na pinagdiliman ng isip, nagkamali, mali na kung mali, pero nung nalaman niyo ng mali kayo, anong gusto niyo? Di ba patawad? Pagtanggap na walang patakaran. Alam niyo, kumisan tayo, tao, relihiyon, lipunan, mas mahigpit pa sa Diyos. Kaya hindi magkasundo-sundo. Ang buong sangkatauhan, sobra na ang pagsuway sa Diyos, dapat nang lipulin ng mundo. Anong ginawa ng Diyos? Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were yet sinners, Christ died for us. Siguro pwede kang mamatay para sa isang mabuting tao, pero pwede ka bang mamatay bilang sakripisyo para sa isang makasalan at masamang tao? Yun ang ginawa ni Jesus. Yun ang ipinagawa ng Diyos Ama sa Kanya. Amazing love. Hindi basta love the way we know it. Na I love you if you love me. I love you if you give me your money. I love you if you give me your time. I love you if you are faithful. I love you if you are kind and good and nice and thoughtful. Yung love na may kondisyon. Yun ang love ng fallen man. But the love of God is unconditional. God loves people even in their fallen state. Kaya amazing. It's unconditional. It's a love in spite of, not because of. Don't let religious propaganda and blackmail deceive you into mistaking God as unkind and unloving. Siyempre, gustong-gusto naman ng maraming relihiyon, takutin ng tao na galit ang Diyos sa'yo. Galit na galit ang Diyos sa'yo, kaya mag-donate ka na mag-donate para mawala ang galit niya. Mga pang-blackmail. Ang Diyos ay napakabuti. Napakabait. God made man in His own image. But often, fallen man makes God in His image. Totoo, we were made by God in His image. Pero maraming tao, they make God in their fallen image. So kung magagalitin sila, pinapresent nila ang magagalitin ng Diyos. Kung gusto nilang maghiganti, hahanap sila ng justification from God. Kung gusto nilang manikis, kung gusto nilang maging masungit, hahanap sila ng excuse na mukhang sa Diyos nang gagaling yun. Kasi ang tao, gumagawa din siya ng imahe ng Diyos ayon sa imahe ng tao. Kaya makikita nyo ang mga iba't ibang lipunan, iba't ibang kabihasnan, yung mga Diyos nila na sinasamba, actually is a reflection of their own values, reflection of their own warlike character, kung warlike sila. Kaya kung yung mga lipunan ay mapagtanim, ang mga Diyos nila, mga Diyos na mga fertility, kung sila yung mga mahilig sa dagat, mga mangingisda o mga marino, ang mga Diyos nila, yung mga Diyos ng tubig, kasi gumagawa sila ng imahe ng Diyos sa sang-ayon sa kanila mismong sariling imahen. Baligtad. We should make our image in the image of God, not God in our image. Because sometimes we project our own beliefs, we project our own moods and our own sentiments on God and make God say what we like to say so that we could be justified. Baligtad yun. Dapat yung tunay na image ng Diyos ang lumulutang. God loves and saves us from ourselves through laws and limitations and consequences. Ang pinakamalaking panganib sa ating kaluluwa ay hindi nagmumula kay Satanas. Hindi nagmumula sa iba, nagmumula sa ating sarili, sa ating kalooban. Kaya ang ginawa ng Diyos to protect us from our own selves
from our self-destructive ways. Nagbigay siya ng mga batas, mga hangganan, mga takda, at mga bunga ng mga paglapastangan at paglabag dito. Naglalagay ang Panginoon ng proteksyon. Halimbawa, si Paul, ang galing-galing, edukado, magandang lahi ang pinanggalingan, maraming alam, very successful sa ministry, very financially independent from many people. Pwede na siyang maging mayabang dahil ang dami-dami niyang katangian. Pero ang sabi niya sa 2 Corinthians 12:7, to keep me from becoming conceited because of the surpassingly great revelations, there was given to me a thorn in my flesh to torment me. Hindi sinabi kung ano, pero sabi niya, para iiwas ako ng Diyos na maging mayabang, binigyan ako ng isang napakahirap na kalagayan na lagi na lang nagpapahirap ng buhay ko. Sabi niya, ilang beses ko idinalangin sa Diyos sa tanggalin ito, pero di niya tinanggal, so tatanggapin ko na lang. Marunong ang Diyos. Bakit hinayaan ng Diyos halimbawang matadtad ka ng peklat? Baka naman kung ang kinis ng balat mo, ipaghampasan mo yung mga legs mo sa lahat ng sulok ng Metro Manila. No? Bakit halimbawa binigyan kanya ng parang physical limitation? Baka kung sobra kang naging maganda, yumabang ka, umapariwara ka tuloy. Mabuti na yung walang natutukso sa'yo. Di ba? Hindi ka napapariwara. Kesa sa pinaghahangaran ka ng lahat ng lasik na dumadaan, napapahamak ka. Meron tayong mga limitasyon na inirereklamo natin sa Diyos. Bakit ako ganito? Bakit ako ganon? Hindi niyo yata ako mahal. Bakit niyo ako ginawang ganito? Mahal ka nga, kaya nilagyan ka limitasyon. At nilinaw sa atin niya ni Paul, para hindi ako yumabang, binigyan ako ng kapintasan o kahinaan. Inililigtas ang ating espiritu sa mas delikadong mga panganib pa. People with great gifts and talents and powers had built-in fuses, weaknesses, and it becomes their protection. Di ba ang bahay kaya may fuse? Di ba ang bahay kaya may circuit breaker? Mga building, pag merong maling lakas ng kuryenteng pumasok at baka masunog ang bahay mo, magtitrip yung fuse. Hindi niya papadaanin yung kuryente. Yung iba naman, para padaanin yung kuryente, lalagyan ng direktang kawad. Kaya nga nagtitrip yun para huwag pumasok yung kuryente dahil delikado. Ganon din tayo mga tao. May mga fuse. Meron lang na hanggang doon lang ang kaya mo. Kaya talagang pag sinaabuso mo na yung sarili mo, sobra ka nang aantukin, baka mapasandal ka lang, tulog ka na. Kasi magtitrip ka na low bat ka na, kailangan ka na mag-recharge. Nilikhahan ng Diyos may ganun mga limitasyon. Kaya huwag tayo lagi nagagalit na may mga limitasyon tayo, nagdaramdam, at ayaw nating tanggapin yon. Sabi ni Paul, sa ikabubuti ko rin yon, dahil mahal ako ng Diyos. May limitasyon. Kaya pag sabing, bawal dito, huwag kang pumunta dito. No parking here. Park at your own risk. May mga nalalaglag na mga bato, magpa-park ka doon, risky, kaya may bawal. Huwag kang mag-park doon, para sa kabutihan mo. Dapat ang tao masunurin sa ganyang mga limitasyon kasi mapapahamak siya o ang kanyang kapwa pag hindi niya yung ginalang. God's love accompanies us everywhere, all the time. Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Yung keeping watch, hindi ito para mahalin niya yung good at paluin niya yung bad. Walang sinabing ganon. Interpretasyon na lang yan ng mga tao. Kapwa niya binabantayan ang mabuti at masama. Pareho. The Lord sends rain both on the just and the unjust. The sun shines on both the good and the bad. People always want to punish the fallen and the imperfect, but God's amazing love does not do that. Minamahal niya kahit yung fallen. Tayo, pagka medyo nagkasala, nagkasala naman siya Meron pa akong kausap, yung pumpinsan ko namatay na lang cancer. Kasi naman, sigarilyo siya ng sigarilyo. May kasama na agad na blame. Kasi tayo, pagka merong pinayuhan at hindi nakinig, we feel we are entitled not to help anymore kasi hindi tayo sinunod. Hindi siya sumunod di bahala siya. Actually, excuse lang natin yon kasi talaga ayaw nating tumulong. Kasi sinusunod ka at hindi, matigas ang ulo niya at hindi, kung gusto mong tumulong, tulad ng Diyos, tutulong ka pa rin. Kaya isa sa mga pinaka-nagpapamanhid ng kalooban ng tao, yung pagiging sobrang relihiyoso. Yung mga relihiyoso, pagka ang dinadapuan ng mga sakit, ng mga dilubyo, hirap sa buhay, ay yung sa tingin niya makasalanan, sasabihin niya, sinful naman siya
Yung parang natutuwa ka pa. At marami talagang relihiyoso, tuwang-tuwang, alam mo, yung mga umaapi sa atin, sa impyerno yan pupunta. Ganyan, tuwang-tuwang, sa impyerno talaga yan, tayo sa langit. Kung talaga makadiyos ka, ipagluluksa mo ang bawat pupunta sa impyerno, kahit masama siya o hindi. But religiosity can numb us, can give us a false sense of righteousness, that we feel that anybody who falls short of our measurement of righteousness deserves hell. And therefore, we gleefully usher them into hell. Yan ang isa sa mga hindi magagandang epekto ng sobrang relihiyon sa tao. Nawawalan siya ng sensitivity sa kapwa, lalo't hindi niya kasekta. Pagka nasunog yung isang buong bayan, alam nyo, nasunog yung buong bayan, pero huminto sa tapat ng bahay ni sister. Tawa mo, hallelujah, hallelujah. Pero yung iba, nasunog kasi iba relihiyon eh. Ganun kaya ang Diyos? Pwede mo bang kulungin ng Diyos sa relihiyon? Yung Diyos universal, your religion, it's a frame, a prism, a glass through which you look at God. Pero hindi mo pwedeng ikulong ang Diyos doon sa pananaw mo na yon. God is beyond and above religion. But religion limits God to the congregation. Parang sila lang ang may Diyos. Hindi tayo mahihiwalay sa Diyos kahit anong mangyari. Sabi sa Romans 8:38 and so on, I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang anumang kapangyarihan, liwanag o dilim, taas o baba, lapad o kitid, walang kapangyarihan pwede maghiwalay sa atin sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. All religious people love to make this amazing love exclusive to them. Di ba? Wala. Kahit na sabi mo, malayo ako sa Diyos. Akala mo lang yun. Malapit siya sa'yo. Kahit pinipili mong lumayo, wala ka naman pwedeng puntahan na wala doon ang Diyos. Again, another religious blinder, gusto nila, sa kanila lang nandun ang Diyos. Pero God loves all the people that He created. Matthew 28:20, and surely I am with you always to the very end of the age. Pagka kayo'y nadadaya, na kayo'y nag-iisa, alalahanin niyo yung Romans 8. Pagka kayo nagkakamali, nadarapa ang pakiramdam nyo, galit sa inyo ang Diyos. Siyempre, hindi natutuwa ang Diyos kung nagkakamali tayo. Pero mahal ka pa rin ang Diyos. Parang magulang, kahit hindi natutuwa, mahal mo pa rin yung anak mo. Hindi ka natutuwa, napapahamak siya, hindi ka natutuwa, may ginagawa siyang hindi maganda, pero mahal mo pa rin. Kaya parang mali, pagka yung magulang, conditional na yung love. Hindi na kita mahal kasi 7 taon ka na sa high school, yung mga ganon. Kahit 15 taon, hindi mo ikinakatuwa, pero mahal mo pa rin, anak mo yan eh. Sa'yo naka-assign yan, kaya sa'yo ibinigay ng Diyos para ikaw magmahal. Sino gusto mong magmahal sa Kanya? Ang principal. Assignment mo yun eh, kaya sa'yo binigay. So dibdibin mo yun. Yung pamilya dapat walang patakarang pagmamahal. Hindi pang kukonsente, pero alam mo dapat, kahit anong mangyari, may pamilya ako eh, may magmamahal sa akin. Kung minsan sa ating mga pagiging isip bata, nasa samantala natin yon, yung ganong katotohanan, na-exploit natin. We don't do our best. Pero pag nang mature tayo, marirealize din natin, napakasarap na may ganun kang pwedeng uwian, na laging alam mo, tatanggap sa'yo. Hindi ka lang tatanggapin kung good looking ka, kung healthy ka, kung okay ka, kundi kahit ano. At kahit pa nga ang mga human parents na pinakamalapit na ang love sa godly love, nagkukulang pa rin kumisan, ang Diyos hindi. Tatandaan mo, kahit gaano ka kabigo, kahit gaano pa kasama ang nagawa mo, kahit gaano pa karumi ang nahulugan mong kanal, mahal ka pa rin ang Diyos. Nothing can separate you from the love of God. And that same love is the love that we should give to one another. Hindi tayo judges ng isa't isa. We are extensions of God's love. Kung minsan akala natin hindi kaya ng Diyos na magturo sa nagkakamali, so pinipilit natin na tayo yung magturo, tayo yung magtuwid, tayo yung magtama. Alalahanin niyo si Jesus. Sabi niya, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, bumato na. So may liko, gusto mo ikaw magtuwid, sasabihin ni Lord, sige, kung talagang tuwid na tuwid ka, wala kang kalikuan, sige, ituwid mo. Disiplinado ka, perfect ka, sige, mang-disiplina ka.
Pero kung hindi ka ganun, magmahal ka na lang. Patuloy ka rin siyempre magturo, umakay, mag-inspire, but don't judge. Even Jesus is not yet in the business of judgment. He's still saving people. Nauunahan pa natin kumisan yan. God's love guarantees our oneness with Him. Ano ang ating patunay, katiyakan na tayo'y hindi mawawalay sa Kanya? He gave us His Spirit. Kung minsan, may boyfriend ka, bibigyan ka ng singsing, patunay na ikaw lang, yung pala sa loob ng singsing, yung pangalan, to whom it may concern. Ang dami nyo palang nabigyan nun. Pero kung minsan may tumutupad, pero madalas hindi rin naman natutupad. Singsing lang ang binigay sa iyo Kayong dalawa, pipirma ng kontrata, marriage contract. Madalas hindi rin natutupad yung mga stipulations dyan, yung mga detalye. Ang Diyos, ano ang binigay sa bawat tao? Hindi sa isang church, ha? Sa bawat tao. Anong ibinigay niya? Ang Espiritu niya. Paano babawiin ng Diyos yung Espiritu niya? Nakalahok kaisa ng Espiritu ng tao. 1 John 4:13, we know that we live in Him and He in us because He has given us His Spirit. Ano pa ang patunay ang kailangan natin para malaman natin, grabe ang pag-ibig ito. Ibig sabihin, kahit anong gawin ko, hindi ako mahihiwalay sa Kanya. Tatakpan niya ng pag-ibig, huhugasan niya ng dugo ni Jesus, mamahalin niya ako dahil ang Espiritu namin hindi pwedeng paghiwalayin. Walang bawian. Sa simula pa lang sa creation, ibinigay na niya yung Espiritu niya sa tao. Pagkatapos, nung ang tao ay nagkamali, ibinigay niya ang kanyang anak. He gave us His Son. Parang renewal ng relationship, renewal ng wedding vow. Na parang sinasabing, nagkamali ka man, nalayo ka man, heto, gumagawa ako muli ng paraan na sa pamamagitan ng anak ng Diyos, ang sangkatauhan ay makakabalik sa Diyos. Romans 5:10, for if when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, etc., etc., I'm interested only in the first part of the sentence. Sabi, kung nung araw na tayo malayo sa Diyos, noon namatay si Jesus para sa atin. Ngayon pa ba, na lumapit na tayo sa pamamagitan ng Kanyang anak, ngayon pa ba malayo ang Diyos? Kung nung araw na hindi mo pa tinatanggap si Jesus, noon naman siya namatay para sa iyo Ngayon pa bang tinanggap mo na? Ngayon pa mapalayo sa iyo ang Diyos Ama? Lalong hindi. Ano pa man ang mangyari, kasapitan mo sa buhay. God's love reunites us with Him forever. Bagamat tayo na Espiritu niya ay inilagay niya pansamantala sa lupang katawan para maranasan natin ang buhay dito, maranasan nating mamuhay kasama ang kapwa, at ang Diyos din sa pamamagitan ng katawan ng tao, at nandun ang Espiritu ng Diyos sa katawan na yon, ang Diyos man ay maraming nagagawa through and in creation. Sa oras ng kamatayan ng ating katawan, bumabalik ang Espiritu sa Diyos. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, and the Spirit returns to God who gave it. Amazing death. Because death now brings you back to your original spiritual life with God. Romans 8:11, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Bakit si Jesus namatay at matapos mamatay ng 3 araw ay nabuhay na muli? Isang halimbawa ng gagawin ng Diyos sa bawat anak niya. Na mamatay man ang iyong katawan, mare-reconstitute that you will wear a glorified body and that we will be with the Lord forever. God is with His people in life and in death. Why? Because His Spirit is our spirit. 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Iwan ko man yung katawan ko na yan, ang uuwian ko naman ay ang Diyos sa langit, di bali nang iwan ko yung katawan na yan. Bagamat ang mga katuruan ng Christianity ay nagsasabing ang katawan na yan ay muling bubuhayin in a glorified way. At sabi sa Psalm 23 verse 6, surely I will dwell in the house of the Lord forever.
Sa Revelations 21, 2-3, na ipinapakita dito yung mga sinasabi ng sumulat na magaganap sa mga huling araw. I saw the holy city coming out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Sabi niya, sa darating na panahon na yon, ang kaharian ng Diyos ay bababa na para bagang isang babaeng ikakasal, bihis na bihis, gayak na gayak, walang lukot ang damit, walang dumi, parang isang babaeng ikakasal. Madalas gamitin ng Diyos ang relasyon niya sa church, ang relasyon niya sa kanyang mga anak, ang relasyon niya sa sangkatauhan, na parang relasyon ng isang babae at isang lalaking ikinakasal. Ibig sabihin, sila'y para sa isa't isa, sila'y bagay sa isa't isa, at habang panahon, sila ang magiging magkapareha. Yun ang ginagamit niyang metaphor. Pag-iibigan na hindi impersonal, very personal, very emotional, very, very real. Yung pagsasama ng isang mag-asawa. Bride and groom, couple forever. Siyempre, metaphor lang naman yun, isang talinghaga na ang kinakahulugan lamang at gustong ipaliwanag yung pagiging isang-isa. The idea of aloneness is a big burden. It's a big lie. It's a big illusion. You are never alone. Nadadaya tayo ng ating sarili, nadadaya tayo ng ating emosyon, nadadaya tayo ng kapaligiran. Pag nagsesentimiento tayo at iniisip nating tayo'y nag-iisa, walang karamay, walang kakampi, walang nakakaunawa, walang nakakaalam ng kalagayan natin, it is not true because God's love never leaves us alone. Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Parang Pinoy ang pag-ibig ng Diyos, ayaw kang iwan. Bata pa lang binabantayan ka na, laging may nakabantay. At kung kaya, lalo kung kaya economically, pagkapapasok, ihahatid ang bata, susunduin. Pag medyo lumaki-laki na, may chaperone, laging tinatanong, chinecheck, sinasamahan. At hanggang may asawa na, ayaw pang humiwalay nung nanay doon sa anak niya. Nandun pa, magkakasama pa sila. Hanggang mamatay ka na, hindi iniiwan yung patay, hanggang mailibing. Talagang laging may nakabantay. Akala mo may mga agaw. Talagang binabantayan ka. At hindi natin iniiwan yung inililibing hanggang hindi talagang sementado na yung nicho. Walang tumatalikod. We don't want to leave people from cradle to the grave. But infinitely more than that, ganun ang Diyos. Ayaw niya mang-iwan. Gusto niya tayong kasama. Hindi pa ba napakalinaw na gusto tayo ng Diyos kasama? Tinirhan na nga yung katawan natin. Nandun na siya, kasama na nung espiritu natin doon. At pinlano niya yung forever and ever and ever magkasama. Nang kung tayo nagtataksil, nagkakamali, anong kanyang reseta? Patawad. Para tuloy uli ang samahan. Yun namang mga nagkakamali, nag-aaway, hindi lang nagkakabalikan kasi hindi nagpapatawaran eh. Pero oras sa willing ka magpatawad, nagkakabalikan. At yun ang modelong binibigay sa atin ng Diyos. Walang hanggan, walang patakarang pagpapatawad. Therefore, tuloy ang fellowship. Pag umiral yung yabang, umiral yung pride, umiral yung tinatawag ko minsan kung ano-ano mga prinsipyo, hindi nagkakapatawaran. But all people were reconciled to God through the work of Jesus. Ayaw mo man o gusto na reconcile ka sa Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Dahil siya namatay para sa lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. Hindi lang namatay si Jesus para sa ating kongregasyon. Hindi lang siya namatay para sa ating relihiyon. Namatay ang Panginoong Hesus para sa lahat ng taong nilikha ng Diyos. At dapat ang lahat ng tao mag-respond sa katotohanan na yon at makipagmabutihan sa Diyos. 2 Corinthians 5:19, God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Yun
ang mensahe ng Diyos sa atin, reconciliation. Kung may mensahe tayo sa ating kapwa, dapat din reconciliation. Sasabihin ni Bay, ang layo ko sa Diyos. Akala mo lang yun, nakipag-reconcile na sa iyo ang Diyos. Kaya dapat lang malaman mo yun, na nakapag-reconcile na. Pero alam mo mat hindi, nakipag-reconcile sa iyo. Laan, ipinatawad na ang dapat ipatawad at laang tanggapin kang muli. Dapat lang ikaw ay sumagot na, oo, gusto ko rin makipagbalikan sa Diyos. Because God was reconciling not only a portion of the world, but the world to Himself. 1 Peter 3:18, for Christ died for sins once for all. Hindi yan for a chosen few, ha? Christ died once for all. The righteous for the unrighteous, to bring you to God. So dapat wala kang self-righteous feeling. Ako lang, para sa akin lang namatay ang Diyos. Para sa lahat namatay si Jesus. It is all, it's inclusive. It's not exclusive. Ephesians 2:13, but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. Kakaibang pag-ibig ito. Laging gumagawa ng paraan para makipagbalikan. Hindi yung naines nilayasan, sinusuyo na ayaw pa. In other words, gumagawa ka ng paraan para huwag magkabalikan. Pero ang Panginoon laging nakikipagbalikan. Kaya mabilis bumalik. Alam nyo, pagka yung lalo na yung nagawa ng kasalanan, yung aggrieved party, willing magpatawad, di reconciliation na agad. Dahil siya naman yung dapat magpatawad, willing siya. Kaya nagkakabalikan uli. God's love loves at all times. What are the great and powerful meanings of these truths? Kayo mga kapatid, anong kahulugan nito sa inyo? Na ganun umibig ang Diyos. Walang patakaran, walang hangganan, laging nagpapatawad, laging tumatanggap. Sasabihin niyo, baka umabuso naman yung iba. Tayo na nga yung mga abuso dun eh. At salamat gano'n ng Diyos dahil tayo mga abusero ang nakikinabang. Ba't naman ayaw mong makinabang yung ibang umaabuso rin? Sa lagay, ikaw na lang, sa abuso mo ang makinabang sa kabaitan ng Diyos, tapos yung iba wag mo ang pakinabang. The same door that you want to be open for you must be kept open for others. Don't burn the bridge over which you too needs to pass. Kailangan natin lahat yung ganung uri ng pag-ibig ng Diyos. God loves you. But remember this, God loves everyone else. Even those you don't love. Even the people you hate, God loves them. So alam natin kung anong dapat natin gawin bilang pagsunod sa halimbawa ng Diyos at kahit na lang bilang pagtanaw man lang ng utang na loob sa Kanyang walang patakarang pag-ibig. Haba-habaan pa natin ang pasensya sa kapwa. Luwag-luwagan pa natin yung loob natin para maraming tayong mapatawad. Dami-damihan pa natin ang pagmamahal. Bawas-bawasan natin yung pagiging saganang akin, sa paningin ko. Ito yung standard ko na wala nang makapasa-pasa. Kailangan tayong matuto, maisaloob natin kung anong ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Kahit masaulo mo lahat ng verses, kahit magaling kang kumanta o tumugtog o magturo o mangaral, kung hindi ka umiibig ng ganito, ibig sabihin walang talab sa iyo ang alam mo. Kailangan tablan ka nito. At ang talab ng salita ng Diyos, yung tayo nagiging mas maibigin. Hindi nagiging mas marunong. Maghalaga namang maging marunong. Hindi naman tayo tinuturuan ng Diyos para tayo maging marunong eh. Tinuturuan niya tayo para tayo maging maibigin dahil minamahal niya tayo. Love yourself. God doesn't stop you from loving yourself. Sabi ni Jesus, love your neighbor as yourself. Hindi niya inaalis sa mahalin natin ang sarili natin. Kaya lang, kung paano mo minamahal ang sarili mo, gawin mo rin mahalin ang kapwa mo. Kung paano minamahal ang anak mo, bigyan mo rin ang ganung uri ng pagmamahal yung anak ng iba. Hindi yung pagka ang anak mo ang gumagawa ng mali, cute. Pagka iba, masama. Dapat ine-extend natin yung pag-ibig natin. Brothers and sisters, listen well. Except for marital love, love must not be exclusive. It must be inclusive. Mahal mo ang sambahayan mo, mahal mo rin dapat yung sambahayan sa kabila. Mahal mo yung anak mo, mahal mo rin dapat yung labanderang naglalaban ng damit ng anak mo. Mahal mo yung mga pamilya mo, mahal mo rin dapat yung mga taong kasama nyo sa bahay, kamag-anak nyo at hindi sa dugo, pero kasama nyo doon. Hindi yung namimili sobra ang pag-ibig mo.
Anak ko lang ang dapat kumain ng masarap. Pag pinapakain nyo ng masarap ang anak nyo, may empleyado kayo, gumawa kayo ng paraan na kahit man lang din paminsan-minsan, kung hindi nyo makayang madalas, makakain din ng masarap yung anak nila. Kasi mga likha din yun ng Diyos. Hindi lang kayo ang nakakaranas ng bakasyon, kung kayo ang may-ari ng kumpanya, binibigyan nyo rin ng bakasyon yung mga taong nagtatrabaho sa inyo. Kahit legally, required sila magtrabaho ng ganito, pero kaya nyo naman bigyan ng mga bakasyon. Yung mga empleyado ninyo, halimbawa na may mga pamilya, hanggat pwede nyo pinapauwi para makauwi, kasi mamahalin nyo rin yung pamilya nila. Hanggang hindi tayo nagmamahal ng ganon, ang mahal mo lang yung kamag-anak mo, yung sambahayan mo, anong pinagkaiba mo sa hindi naniniwala sa Diyos? Mapagmahal din sila. Sabi ng Panginoong Yesus, kung ang binabati mo lang, yung bumabati lang din sa'yo, hindi ba kahit yung mga Gentiles ganyan? Kung mabait ka lang, doon sa mabait din sa'yo, kahit mga kriminal mabait din sa sarili nilang nanay. Anong pinagkaiba mo? Sabi ni Jesus, dapat nalalampasan mo yon, nahihigitan mo yon. Namamahal mo, hindi ka mahal-mahal. Ngayon, yung pag-ibig na tinutukoy natin dito, hindi emotional love. Alangan mang ma-emotional love mo ang lahat ng tao. Mahirap namang matupad yun. Pero yun lang, committed ka sa ikabubuti nila, gumagawa ka ng paraan para sila ay mapainam ang buhay. That's love. It doesn't have to be emotional. It can be a mental and an intellectual commitment to the betterment of someone else's life. Love yun. So, hindi dapat exclusive masyado yung kindness and goodness. Bawat tao, nandun ang Espiritu ng Diyos. Ano man ang pagmamahal na ibigay mo dyan, Diyos ang nakakadama. Pero ano mang pagkukulang o kaya kasamaan ang gawin mo doon, Diyos din ang nagdaramdam kasi nandun din sa tao na yon yung Espiritu ng Diyos. At nais kong ulitin, hindi mo man siya mahal, mahal siya ng Diyos. Kung ikaw ay naging magulang na, alam mo yon, ang pinakamadaling paraan para kabigyan ng kasiyahan yung mahalin ng iba yung anak mo. Di bali na hindi ka maregaluhan sa birthday mo, pero yung anak mo, kinutuwa mong naaalala nila. Daig pang sa'yo ibinigay ang regalo kung ang anak mong regaluhan. So, ganun din ang Panginoon natin, ang Ama sa Langit. Pag binibigyan natin ang ating kapwa, daig pa na sa Kanya tayo nagbibigay. Pero pag pinagkakaitan natin ang ating kapwa, ang Diyos din na magulang din niya na nasa langit, ang nagdaramdam. So, pahabain natin, palawakin, paramihan ang pinupuntahan ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. But never forget and never neglect to love yourself because Jesus says, love your neighbor as yourself. Hindi masamang mahalin ang sarili. Masama lang kung tanging sarili mo na lang ang minamahal mo at wala ng iba. Ama namin, salamat sapagkat kayo mapagmahal. Kahit paulit-ulitin namin ang pagbubulay-bulay, pag-aaral ng iyong pag-ibig, hindi namin kayang unawain lahat ng sabay-sabay. Pero sa ngayon, dalangin namin, dagdagan nyo ang pangunawa namin. Pangunawa sa inyong pag-ibig na lalo, Panginoon, maglalapit ng aming loob sa inyo, lalong makakapagsabi sa aming napakabuti nyo talaga, at higit dyan, lalong magbibigay sa amin ng inspirasyon, kakayahan na maging mapagmahal din sa aming kapwa. Huwag lang kami maging tagatanggap ng iyong kabutihan, maging daan din kami nito patungo sa iba. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang ibig sabihin ng